Sa unang pagkakataon ngayong 2019, itinaas ang red alert status sa buong Luzon grid sa mga piling oras. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, dahil po yan sa manipis na reserba ng kuryente na nagdudulot ng power outage. Kanina, mula sa alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, ang red alert. Itinaas ulit yan pagpatak ng alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Bukod pa riyan, 3 beses na tig-iisang oras naka-yellow alert kanina ang Luzon grid. Sa kabila niyan, ayon sa Department of Energy, walang inaasahang power interruption dahil may interruptible load program sila na makatutulong para maiwasan o mabawasan ang power outage. May naapektuhan po kaya sa pag-red alert status ng Luzon grid kanina? Balikan po natin si Ivan Mayrina. Ivan. Emil, nagpatupad ng tig-isang oras na rotating brownout ang Meralco ngayong hapon sa Malabon, Navotas, Valenzuela, Caloocan at Quezon City dito sa Metro Manila. Gayon din sa ilang bayan sa Cavite, Laguna at Bulacan. Ito'y kasunod nga ng pagtataas ng red alert ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon Grid. Ibig sabihin nito, Emil, labis na numipis ang supply ng kuryente sa Luzon at hindi na kayang punan ang mataas na demand. Sa mga ganitong sitwasyon, dalawang pwedeng gawin ng Meralco. Una, ang pagpapatupad ng interruptible load program kung saan ang mga malalaking kumonsumo ng kuryente tulad ng mga mall at mga pabrika ay gagamit muna ng sarili nilang genset para hindi na makihati sa supply para sa mga bahay at kung hindi pa ito sapat ay magpapatupad ng manual load dropping o yung rotational brownout na tinatawag tulad ng ginawa kaninang hapon. Humigay kasi, Emil, ang ilang malalaking planta sa Luzon at aabot sa mahigit 1,300 megawatts ang nawala sa grid na lubhang nakaapekto sa supply. Ayon sa DOE, April 13, 16 at 21 pa maibabalik sa normal ang mga planta. At habang nananatili ang problema sa supply, ayon sa Meralco ay nariyan lagi ang posibilidad ng rotational brownout dahil bilang distribution utility, ito lang ang pwede nilang gawin. Ang masaklap pa dyan, Emil, kapag ganitong bumababa ang supply ay may tendency na tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market na magre-resulta sa mas mataas na generation charge na makikita sa ating mga electric bill sa Mayo. Muling paalala ng Meralco at ng DOE, ngayon higit na mahalagang energy efficiency o pagtitipid sa kuryente dahil kapag lumala ang sitwasyon sa supply ay maaring mas lumawak at mas humaba ang problema sa brownout. Emil. Ivan, please, ilang katanungan lamang. Yung pagnipis ng kuryente, ano ang binabanggit na ugat ng problema na iyan? Ayun nga, Emil, may mga unscheduled outages, yung hindi inaasahang pagpalya nitong ilang malalaking planta at yung mga plantang ito may kabuuan ng output na 1,300 megawatts. Bali yung output na ito, yun yung nawala sa grid. Kaya biglang-bigla na numipis ang supply ngayong araw na ito, Emil. Sa makatuwid, Ivan, hindi ito na-detect dahil kamoy biglaan itong nangyayari. Yes, Emil, unscheduled itong outage na to. At tulad nga ng binabanggit ng Meralco, nitong mga nakaraang press conference nila, ang sinasabi nila, walang problema sa supply hanggat walang pumapalya sa ating mga planta. Pero ito na nga ang kinatatakutan, may pumalya sa mga planta, nagkasabay-sabay pa na hindi inaasahan at ito na nga nangyari, biglang bumagsak ang ating supply at itinaas ang red alert. Bilang panghuli, Ivan, please, para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, kailan inaasahan maibabalik ang normal na supply ng kuryente? Ang sinabi ng Meralco kanina, Emil, ganun din ang katanungan natin. We take this by the day. Sa kada araw, depende sa magiging anunsyo ng NGCP sa magiging sitwasyon ng supply, ay titignan nila kung kailangan magpatupad nitong manual load dropping o yung rotational brownout. Pero tulad ng nabanggit ng DOE kanina, ay April 13, April 16 at yung isa April 21 pa maibabalik yung normal na operasyon ng mga pumalyang mga planta. Kung kaya't hanggat hindi ito maibabalik, ay naasahan natin na posibleng magkaroon pa rin ng problema sa supply ang Luzon Grid, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina.